Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, November 7 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon, ang minomonitor natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay unti-unti na o mas palapit na ng palapit sa Philippine Area of Responsibility. Sa uling pagtatala po, meron po itong lokasyon na 1,660 kilometers east of northeastern Mindanao at ito po lumakas na into tropical storm category. May lakas ng hangin na 75 kilometers per hour. May pagbugso po na umaabot sa 90 kilometers per hour at yung pagkilos po niya ay almost stationary. Pag sinabi natin na stationary, halos hindi po ito gumagalaw. So ano bang ibig sabihin? Bakit hindi gumagalaw itong bagyong yung Yuan? No? Yan po kasi yung ipapangalan natin na local name, pero meron siyang international name na Pungwong. So kaya po siya hindi gumagalaw, nandyan po yung sinasabi natin na senaryo na nag-iipon ng lakas ang bagyong Yuan bago ho pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa pagkatala po natin sa tinatawag na forecast intensity and direction po ng bagyong Yuan, magiging isang ganap na typhoon category ito kapag pumasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw po ng Sabado, alas 8 po ng umaga. So i-take note po ninyo, no? Alas 8 ng umaga ng Sabado, nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng Sabado ng gabi, ito po ay nasa kategorya na ng papunta bilang isang super typhoon, very strong typhoon. Ang susunod sa very strong typhoon ay super typhoon category na po. At kung kailan ba siya maglalandfall sa kalupaan po ng ating bansa dyan sa may Luzon. Bago ho siya maglandfall sa bahagi po ng North Luzon ay dadaan muna siya dyan sa bahagi po ng Eastern Visayas. So maaapektuhan po ng bagyong Yuan kapag dumaan siya ang lugar po ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte. Pero may paglilinaw tayo, hindi maglalandfall ang pinakasentro at pinakamata ng bagyong Yuan dyan po sa Eastern Visayas. So maglalandfall po ang bagyong Yuan pagdating ho ng gabi ho ng Linggo hanggang sa Monday ho ng madaling araw. Yan yung nakikita natin sa ating weather forecast track at kung makikita nyo, mararamdaman yung epekto po ng bagyong Yuan pagdating pa lamang po ng Sabado ho ng gabi hanggang sa Linggo po ng madaling araw. So yan po yung magiging senaryo niya. Ngayon, yung mga lugar naman na madadaanan po ng bagyong Yuan dyan sa may Luzon kasi ang Luzon po malawak. Dapat alam natin yung mga lugar para mapaghandaan kasi may mga kababayan tayo tinatanong saan daw sa parte ng Luzon, no? Malawak po ang Luzon. So ang mga lugar na maapektuhan ng tinagurian nating super typhoon Yuan o tatawagin natin bagyong Yuan ay ang Metro Manila, North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Bicol Region, Eastern Luzon. So dito muna tayo sa area ho ng Metro Manila. Sa Metro Manila ngayon pa lamang po maging alerto, maging handa, no? Ang bahagi po ng Quezon City, Makati, Pasig. Diyan sa Pasig, bahain yung mga lugar diyan mga kaibigan. Konting ulan lamang, talagang binabaha. Maging alerto po tayo. Linisin nyo yung paligid nyo kasi yung mga plastic bumabara yan sa mga kanal. Yan yung isang dahilan. Kaya nagkakaroon ng pagbabaha. Sa Taguig, apektado rin. Paranaque, Pasay, Muntinlupa, Valenzuela, Marikina, Mandaluyong, San Juan, Malabon, Navotas, Caloocan, at sa may Las Piñas. Yan po yung mga lugar sa bahagi po ng Metro Manila. So sa bahagi naman po, no, dito naman tayo sa ilang bahagi po ng Bicol Region. Maaapektuhan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Bicol Region, yung trap or extension po ng bagyong Yuan ang makakaapekto dyan pero hindi yung pinakasentro or pinakamata. At ano pa ba, no, kasama rin ang Eastern Luzon. Sa Eastern Luzon, maaapektuhan ng Aurora, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at sa may Quirino. So yung pinakalugar kung saan siya maglalandfall, dito po sa bahagi po ng North Luzon. So ngayon, maging alerto, maging handa ang bahagi po ng North Luzon kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga,
Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at sa may Quirino. Kung hindi po magbabago ang direksyon ng bagyong Yuan, diyan po sa North Luzon ang kanyang tama o yung kanyang pinakapag-landfall. So mga lugar na binanggit ko na yan, posibleng itaas hanggang signal number 5 yung lakas po ng bagyo o lakas ng hangin. Pag sinabi nating signal number 5, meron yung lakas ng hangin from 185 kilometers per hour to 240 kilometers per hour na lakas ng hangin, which is yung ganung lakas ng hangin kayang-kaya pong magpaangat agad ng mga bubong natin, lalo na yung mga light materials lamang yung gamit. Kayang-kaya rin magpatumba ng mga puno. Saglitan lamang niya sa sobrang lakas po ng hangin na dulot po ng Super Typhoon Yuan. At maaapektuhan din ang bahagi po ng South Luzon kasama ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon at Rizal. Kapag mas bumaba naman ang direksyon po ng bagyong Yuan, maaapektuhan naman ito ang bahagi po ng Eastern Visayas. Sa Eastern Visayas, kasama dyan ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, sa Northern Samar, Samar at sa may Leyte. Kapag mas umangat naman po ang direksyon po ng bagyong Yuan, extreme northern Luzon naman ang kanyang matatarget, no? Ang Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Apayao, Kalinga. Yan ho yung mga lugar na maaapektuhan po ng bagyong Yuan dahil ang bagyong Yuan ho ay mas malakas dito sa Typhoon Tino. Ang Typhoon Tino kasi kaya siya nagganoon ng epekto sa bahagi po ng Eastern Visayas dyan sa may Cebu, Cebu City. Grabe yung naging pinsala niya dahil maraming beses ho siyang naglandfall. Alam nyo kaya malakas ang bagyo, ang bagyong Tino dyan sa Eastern Visayas. Marami kasi dyan mga katubigan. Ang bagyo kasi ay lumalakas lalo na kapag nasa tubig dahil po sa moisture at init po, no? Diyan na meron sa tubig. Yan po ang nagiging problema kaya lumalakas yung bagyo. Sa North Luzon naman o bahagi ng Luzon, medyo hindi naman ganun karami ang mga katubigan, more on malupa. Kaya naman yung inaasahan natin na senaryo na paghina ng bagyong Yuan ay pwedeng mangyari kapag ito ay naglandfall na, lalo na po dyan sa North Luzon. Pero ano man ang mangyari, bumaba man ng konti ang direction po ng bagyong Yuan or tumaas man, sigurado po dahil sa lawak ng radius ng kanyang hangin na umaabot na po ngayon sa 900 to 1,000 kilometers per hour, halos buong Pilipinas po ay kanyang maaapektuhan. Ang Mindanao hindi rin po ligtas dahil yung extension ng hangin ay posible pa rin makaapekto at umabot hanggang dyan, no? Kaya wag pa rin tayong maging kampante porkit yung mga lugar natin ay hindi naman direktang tatamaan po ng bagyong Yuan. Ang bagyong Yuan ho, mga kaibigan ko, nakikita natin dito na senaryo. Kaya ito lumalakas ngayon ay dahil nasa katubigan po ito or nasa Philippine Sea. Kaya siya tinawag din na stationary o stationary yung kanyang pagkilos, no? Ay dahil po doon siya nagkakaroon ng pag-iipon ng lakas. Actually, napakabibihira sa isang bagyo yung nag-iipon ng lakas bago ho maglandfall. Bakit nangyayari ba yung ganyan? Yung nag-iipon pa ng lakas, may isip ba ang bagyo? Yan yung tanong ng mga pilosopo nating mga viewers, no? Wala hong gano'n, walang isip ang bagyo at nangyayari lamang yan kapag mahina yung kilos ng bagyo. Nakita naman natin nung mga nakaraan, mahina talaga ang kilos niya, nasa 10 kilometers per hour lamang. Ang pressure kasi na meron po dyan sa bagyong Yuan, hindi makalabas, no? Hindi siya makabuelo. Kaya nakikita natin dyan, kapag dyan ay pumasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility bilang isang ganap na typhoon category, ay mas lalakas agad siya into very strong typhoon hanggang sa super typhoon category. Marami tayong mga kababayan ngayon ang sobrang natatakot at nangangamba sa posibleng maging pinsala ng bagyong Yuan dahil nga po nakita natin yung nangyari sa Eastern Visayas dulot naman ng Typhoon Tino. Typhoon Tino lamang, hindi ganun kalawak ang sirkulasyon ng hangin at meron lamang yun na 300 kilometers na radius o lawak po ng sirkulasyon ng hangin niya. Pero iba naman ang senaryo dito po sa bagyong Yuan. Mas malawak ho, halos times 3 po yung lawak na meron po dito sa bagyong Yuan. At ito, no, may nagtatanong, hindi pa nga nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Yuan kung masusundan daw yan ng panibagong bagyo. Sa ngayon po, at kung titignan natin sa advanced weather forecast natin, wala pa naman tayo nakikita. Pero dahil nga po mahaba pa yung buwan ng November 7 pa lamang po tayo sa ngayon, no,
may mga posibilidad pa na pwedeng mangyari. So kaya din daw ba mas lumapit or nabuo bilang isang malakas na bagyo ang bagyong Yuan ay hinatak pa ng sirkulasyon po ng bagyong Tino. Hindi po siya hinatak ng sirkulasyon ng bagyong Tino, bagkos mas malakas pa nga etong bagyong Yuan kung ikukumpara natin dito sa bagyong Tino. Nasa advanced weather forecast na yan dahil nung nakaraang mga araw ko pa yan sinasabi, yung ibang mga kababayan natin hindi ho nakikinig. Ang sinasabi lang sa akin, no, nagko-comment sila na pananakot lang, tinatakot yun lang ang mga tao, pero hindi nila alam, yun talagang nasa advanced weather forecast natin. Meron kasi tayong mga weather system na ginagamit na nadedetect po yung mga bagyong parating. Malakas man yan or mahina. Lalo na po yung mga low pressure area. Sinabi ko na magiging malakas etong bagyong Tino at meron siyang kasunod na super typhoon, which is eto na nga po, nangyayari na nga po sa ngayon at nakikita naman natin yung nangyari sa Eastern Visayas. Ayaw natin mangyari diyan po sa bahagi ng North Luzon. So ulitin ko, para po sa kalinawan ng bawat isa, malaking bahagi po ng Luzon ang maaapektuhan ng bagyong Yuan. So dapat po maging alerto at maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So yung mga lugar, Metro Manila, North Luzon, Central Luzon, South Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, dyan sa Metro Manila, kasama dyan ng Makati, Quezon, North Luzon, Baguio, Bigan, 100 Islands, dyan sa may Pangasinan, Central Luzon naman, sa may Pampanga, sa may Zambales, no? Sa mga Pinatubo, Pampanga area pa rin, South Luzon, sa may Albay, Oriental Mindoro, Batangas, sa may Bicol Region, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, sa Eastern Luzon, Aurora. Yan yung mga lugar na dapat po maging alerto, maging handa sa paparating ho na super typhoon. So dito ko na muna tatapusin ang ating update. Mamaya mag-a-update po muli ako sa lagay ng ating panahon. So huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.